Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts, totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered Season 2. Usapang totoo sa serbisyo publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktwal na serbisyo. Bago po tayo magsimula, gusto ko lamang pong magpasalamat sa UP Combrodsok sa pagkilala po sa atin bilang gandingan ng kabataan at sa isang programa po natin sa Usapang Positibo. At ngayon po, tayo ay may bagong programa dito sa govlearn.ph, Lingkod Bayan Unfiltered. At tayo rin po ay napapanood sa YouTube at napapakinggan sa Spotify and other podcast platform. Kasama natin ngayong araw ang isang Lingkod Bayan na may malinaw na pananaw sa trabaho at pananagutan. Ang ating mga kapanayam ngayong hapon ay may malawak na karanasan sa larangan ng leadership, financial management at internal audit na hinubog ng kanyang matibay na akademikong background sa business administration at management. Siya rin ay isang certified public procurement specialist at certified internal control auditor na nagpapatibay sa kanyang expertise sa governance at accountability, na ngayon po ay talagang mainit na pinag-uusapan dito sa ating bayan, ang accountability. Sa loob ng PUP, siya ay nagsilbi sa iba't ibang mahalagang posisyon, kabilang ang pagiging Dean ng College of Economics, Finance and Politics at sa kasalukuyan ay namumuno sa Internal Audit Office upang tiyakin ang integridad, kahusayan at pagsunod sa mga pamantayan ng institusyon. Kilala rin ang ating mga kapanayam sa kanyang mga community initiatives, partikular sa financial literacy at extension programs na naglalayong magbigay kaalaman at oportunidad sa iba't ibang sektor. Dahil sa kanyang dedikasyon, kinilala siya ng PUP bilang isa sa mga haligi ng financial management at excellence sa serbisyo. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, PUP Internal Audit Office Director, Professor Realine C. Aranza. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Before I start, let me congratulate you, sir, for the award. Napanood ko po yun, no? Salamat din po sa pag-imbita sa akin dito. And me and PUP is really proud of yung pag-invite nyo po sa amin dito. Thank you very much, sir. Maraming salamat po, Prof. At isa pong karangalan na kayo po ay aking makapanayam ngayong hapong ito. At iyon po, Prof. Maari nyo po bang to make it lighter muna? Opo. Yes, sir. Maari nyo po ba ninyong ibahagi kung paano po nagsimula po ang inyong journey sa academe at sa larangan po ng internal audit? Okay, thank you very much, sir. No? Medyo mahaba na po ang aking karera, no, sa pagiging government employee. Nagsimula po ako sa isang guro, sir, isang faculty member po ng Department ng Finance po during that time. Hindi po ako tumanggap ng kahit anong posisyon na admin po, for the reason that during that time,
nagpapalaki po ako ng 3 kong anak. Ayoko pong ma-compromise ang aking posisyon na kapagka po nagkasakit, kapagka po kailangan sa eskuwela, alam niyo naman po 'pag bata pa yung mga anak, marami po talagang activity na kailangan po ng nanay. Para makapag-concentrate po ako doon at hindi ko po ma-compromise ang aking paglilingkod sa PUP, hindi po muna ako tumanggap doon. And then eventually, nung nag-college na po ang aking mga anak, naisip ko po at may nagsabi sa akin isang faculty member na senior po, bakit hindi mo tanggapin ang pagiging faculty admin? Nag-isip po ako, ang sabi ko po sa kanya noon ay, baka nga po makatulong ako kahit ano pong paraan, makatulong po ako kung paano po mapapaunlad ko po sa paraan, maliliit na paraan na kaya ko po ang PUP. And finally, doon po nagsimula ang aking karera po, no, in terms of faculty member at the same time po as a faculty designee po. As you mentioned po, based on kanina, nagsimula po ako as a chairperson po ng department. 5 taon po ako doon. Sabi ko po nung una ay mahirap, but eventually kaya po lahat, no? And then after 2 years, after 5 years po, naging dean po ako ng college. And then hanggang sa dumating po yung point na kailangan ko pong iwanan ang deanship para po pumunta sa internal audit as director. Noong una po, meron po akong hesitation, but nung naintindihan ko na po gaano mas lalawak ang aking pagkakaintindi sa public service, I gladly accept the position and the challenges po. Yun po, Dr. Ron. Maraming salamat po, no, Prof. And na doon po, no, patungkol po sa leadership po. Kasi bilang isang babae po sa leadership position, kasi ang ating pong bansa ay papunta na, no, sa gender equality, pero ah malayo pa kung titingnan natin, no, in a global perspective. Pero ano po ang mga karanasan po ninyo na humubog po sa inyong pananaw sa accountability at governance bilang isang babae po sa leadership position? Okay, ako po ang aking pong palagay dyan ay nakatulong po yung aking pagiging magulang. Kasi po ay lahat po ng mga nakikita kong quality po ng isang leader na babae ay nandun po. Parang for me, it's an instinct. Alam niyo po yon na may attention to details po ang mga babae. Lahat po ng mga bagay sa bahay ay si babae po ang nangunguna po doon. Parang feeling ko po ay nung naging director po ako, naging dean ako, yun po ay tumulong sa akin para mas maging mas maintindihan ko po at the same time magawa ko po yung mga dapat kong gawin. Isa pa po in connection with pagiging nanay po, alam niyo po yung communication skills na kailangan po natin, iba-iba po ang ugali ng anak. Same with the people na meron po tayo sa opisina. Di po ba? Ganon ko din po, tiningnan yon. Itong taon na ito po ay iba po ang klase ng leadership na pamamaraan na kailangan niya. So mas naintindihan ko po na ang pagiging babae ko pa po pala at pagiging ina ko ay makakatulong po talaga sa akin para mas maintindihan ko po ang public service. Dito ko po nakita yung accountability and transparency. Accountability po, the moment that you accept the position, whether you like it or not, hindi po pwedeng laging may excuse. Lagi nyo pong dapat isa sa alang-alang ang ano po ba ang kailangang i-produce ng aking opisina. Kaya kahit po nung time na yon, nasabi ko nga sa inyo na kailangan po ay ng mga anak ko, hindi po ako tumanggap ng posisyon. Tumanggap lang po ako nung nag-college na po sila. Ibig sabihin po nun, for me, napaka-sincere po sa puso ko na kapag tumanggap po ako ng posisyon, I'll make sure na gagawin ko po ang nararapat at yung aking gustong i-deliver ay kung gusto ko po maging maayos ang aking pamilya, ganon din ko po i-deliver ang service na kailangan po para sa aking opisina po. Yun po, Sir Ron. Opo, sobrang ganda po nun, Prof, no? Lalo yung sa attention to details, no? Ang mga kababaihan. Hindi makakalimutan ng mga numbers, no? Lalo yung mga Yes, sir. monthsary, anniversary. Yan, dyan nahuhuli Yes. ang mga kalalakihan. Dito po, no? Pupunta po tayo sa internal audit po. Kasi syempre, baka po sa mga nanonood at nakikinig po sa atin,
ay hindi pa po maintindihan or hindi alam kung ano ang internal audit. Ano po ba talaga yung papel po ng internal audit in a holistic perspective po sa academic institution? Gaano po kahalaga ito? Okay, Dr. Ron, ganun din po ako. Nung una ko pong pinasok sa internal audit, wala naman po akong malalim na pagkakaintindi dito. Pero alam niyo po, nung inaral ko po talaga siya, ibig sabihin po, mas naintindihan ko that people that are working in the government should have a wider scope and a deeper meaning of what is accountability and yung transparency po talaga. Yung accountability, which means that kung ano man po yung inatang na trabaho sa inyo, inatang na asset ng gobyerno, you have to make sure that you are accountable to that. Ibig sabihin po noon, ito pong mga perang na nananalaytay po sa ikot po ng gobyerno, ito po ay mga tax po na nanggagaling sa atin, mga taxpayers po. Alam niyo po, nakita ko doon that I have to make sure that every single centavo na lalabas po sa gobyerno, pag kay PUP po, I'll make sure na ito po ay tamang gastos po. Yun po yun. Kaya yun po ang binabantayan po ni internal audit actually. Dito po tumututok po kami sa mga processes po. Bakit po? The processes na it means a lot, no? Ito po kasi yung kapag maayos ang process, maidi-deliver po natin ng tama ang ating ang mga kailangan po nating sa office, no? Na mga targets po natin. Kapag ito po ay na-deliver ng tama, nakakatipid na po ang gobyerno on this. Kasi nga po ay hindi na paulit-ulit, hindi na po yan, marami pong mga bagay na nasasayang dahil pumapasok po palagi sa internal audit. Meron po kaming, Sir Ron, no? Just allow me to explain this. Meron po kaming tinatawag na BAICS. It's a baseline assessment of internal control. Yun po ay lahat ng process po ng PUP, lahat ng opisina sa government po, kung saan po kami naglilingkod, lahat po yan ay ino-audit namin. Sabihin niyo po na baka konti lang po yung ino-audit namin, meron po kaming napakahabang checklist na every now and then po ay binabago po namin yan depending upon sa needs po ng opisina, need po ng PUP, at yun po inaayon namin sa pangangailangan po ng bawat opisina. Doon po nakikita namin yung mga kulang at nasasabi po namin sa kanila through our audit po, no? Meron po kami tinatawag na entry conference. Meron din po kami tinatawag na exit conference. Doon po nilalahad namin lahat ng mga findings namin. But yung findings po namin palagi ay ine-explain po namin sa kanila yan on a way na mas maiintindihan po nila na ito po ay para mabago po, ma-improve po, mas maging mabilis po na ang ating public service po ay, yung service na ibibigay po natin ay immediately maidi-deliver po natin ng mas mabilis po. Tinitingnan din po namin what are the risks involved. Baka po mapahamak po tayo dito, baka po magkaroon tayo ng problema dito. Lahat po yan ay dinidiscuss namin. We are also verifying po lahat po ng mga information and documents na binibigay po nila sa amin, no? And finally, pag natapos na po namin lahat yan, meron po kaming tinatawag na walkthrough, sir. Yung walkthrough po, i-verify po namin kung ano po yung sinabi nila sa amin, kung sa actual po ay totoo talaga. And dito rin po kami nagkakaroon ng medyo mga findings, no? Kasi po ang akala nila, hindi na po titingnan ang document versus the actual po. Ibig sabihin po nun, lahat po ng ginagawa naming findings, these are actually for improvement po talaga in compliance with the existing rules and regulations. Yan po yung totality po ni internal audit. Hindi po kami nagsasabi sa kanila na it's your fault. Hindi po. Tinutulungan po namin sila. Ano po ang pwede natin gawin? Paano po natin to gagawin na makakatulong po sa university? Yun po, Sir Ron. Opo, sobrang ganda po no, Prof. Rayalina, no? Nakakatuwa po na
Ito, naiintindihan po ng ating mga manonood at ang mga tagapakinig na through ins pati yung outs ng mga documents and processes po na andoon sa internal audit at hindi po dapat matakot, no, yung mga Yes, tao sir. kapag nagkaroon ng findings. Ibig sabihin, may kailangang i-improve, may kailangang ayusin doon sa proseso. Ito Yes yun po. po. Nadinig ko po kanina na banggit nyo yung risk. Sa inyong karanasan po, ano po ang mga karaniwang risk areas sa loob ng isang government institution tulad po ng PUP? Okay, risk, hindi po nawawala yan. 'Di ba? As I mentioned, remember ang pera pong ginagamit natin dito ay pera ng mga nagbayad po ng tax. At isa po tayo sa nagbayad ng tax. Kaya kailangan nababantayan din po natin. Sa amin pong institusyon, napakalaki pong bagay ng risk. Meron po kaming isang unit, no, na ang tinitingnan lang po talaga niya ay yung risk po ni PUP at paano po yan ma-address. Same way with the internal audit po. Ganyan din po ang ginagawa namin. Definitely in every government institution, financial risk is really one important thing that we have to consider. Pera po, paglabas at pagpasok at paglabas po ng pera. Liquidation, reimbursement. Ang paghawak po ng pera ng gobyerno at paghawak ng sarili nating pera ay totally different. Yun pong pera ng gobyerno, sobrang dami nyo pong dapat na i-consider. Kaya kapag hindi po kayo, hindi nyo po alam, hindi nyo binasa, hindi po kayo inintindi maigi yon, lagi po kayong papasok doon siya sa financial risk na yon. We also have operational risk. Ito pong mga ito. Yung operations po, yung isang opisina po, bumabagal ang trabaho because yung pasa po ng document, yun po inaaral din po natin yan. And that is really one of the reason kung bakit medyo bumabagal din po because of the risk involved, which has something to do with the operations. Risk din po yun. We also have, madami po, sobrang dami po, yung pag-deliver po ng service, no? Bakit mali? Bakit bumabagal? Tama po ba yung dokumento? Minsan naman po ay tama yung dokumento, ang bagal naman po nung pagtakbo ng dokumento. In short, hindi nyo po ma-deliver ng tama yung service sa general public. This is also one of the concern po. Bakit? Kasi po, pag yung general public ay nagreklamo, ibig sabihin nun, apektado po kami, apektado po yung opisinang nireklamo na yon. Kaya para po wala at maging smooth po ang takbo ng ating transaksyon, ayusin po natin lahat yan. Ina-address po natin yung mga ganyang klase ng risk para po bumilis po yung pag-deliver po ng service, no? Sobrang dami pa rin po, no? Yun pong minsan po yung paggamit ng mga vehicles po ng government institution, that's also part of the risk. Baka po nagagamit yan sa pansarili, tinitingnan din po natin yan, no? Kaya po yung hiring, promotion, procurement po, this is also medyo mabigat din po yung mga risk na nababasa po natin, no? Mga COA, ano po, mga AOM po ni COA sa mga offices, lagi pong has something to do with procurement, in connection with the procurement po talaga. So, yan po, no? Pero sa totoo po, marami pa po talaga, Dr. Ron. Opo, totoo po yan, ano? Kasi minsan din po tayong naging consultant, no, ng isang educational institution, ng isang SUC. Sobrang ambigat po talaga. And imagine po, no, isang branch pa lang po yun, marami pa pong mga campuses sa iba't ibang lugar. At makikita po talaga natin na sobrang bigat ng trabaho po na ito, no, na naatang po sa atin. And speaking of pondo po ng bayan, para po sa mga lingkod bayan na nakikinig ngayon, sa mga existing public servants, ano po kaya ang pinakamahalagang dapat tandaan pagdating sa accountability at paggamit ng pondo ng bayan? Okay, ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina. Yung pera ko po as a private na tao, kung saan ko po gustong gastusin yan, pwede po. Depende po kung gusto ko magtipid, kung gusto ko pong bumili ng something, pwede po yan. Wala pong limitations sa price, wala pong limitations kung saan ako bibili. Pero pagdating po sa pera ng gobyerno,
sobrang dami nyo pong dapat i-consider. This is one of the important thing na kailangan nyo pong malaman. Para po hindi kayo magkamali, kailangan po lagi po kayong magbabasa. You should know your accountability. You should know your limit. Pag sinabi po nating accountability, it doesn't necessarily mean na yung maliit na empleyado, yung malaking empleyado, pare-pareho po tayong may accountability. Basta gumagamit po tayo ng pondo ng bayan. Yung pong martilyong ginamit natin, nasira po because hindi po nating iningatan. That's also part of the accountability. Diba po? Ganun po yun. Yun pong pinagkatiwala sa ating pera para po doon sa ating mga training. Nag-exceed po tayo. Bakit po tayo nag-exceed? Kasi hindi po natin inalam. Ano po yung mga limit? Ano po yung mga dapat? Ano po yung mga pwedeng bilhin at hindi pwedeng bilhin? Kailangan po aralin natin itong lahat. Or else what will happen is kayo rin po ang magsasuffer. If you will not going to learn, you're not attending seminars on this. Sa institution po namin, marami pong mga seminars, marami pong mga orientation ng bawat office na dinadaanan po ng ganitong proseso para po ma-limit natin yung mga taong nagkakaroon po ng may accountability, hindi naman po pala alam. Parang ganito po mga sagot nila sa amin eh. Ay, ganun pala yun. Pero matagal na pong proseso yun. It's that kinakalimutan nyo. Hindi nyo po masyadong iniintindi. Pero yan po ay dapat nyong intindihin para po tayo ay, kay PUP din po kapag mas naintindihan po ng lahat ng tao kung paano gamitin ang pera ng gobyerno, definitely, mas madali din po yan sa pamunuan po ng PUP. Wala pong mga AOM coming from COA, yung mga ganyan po. Kaya we really have to understand that. Pero ang mabigat po, Sir Ron, is itong detecting and preventing fraud and corruption. Sir Ron, yung sinabi mo kanina na medyo ito po ay nasa hot seat ngayon, I think everybody should really understand na malungkot pero kailangan po talaga nating maintindihan na lahat po tayo ay makaintindi na ang pera po na ginagamit ng gobyerno ay para po sa mga activity ng gobyerno lang. Dapat po ay hindi pang sarili. Pag naging pansarili na yan, hindi ko po maisip na tama pa po ba kayong maging isang public servant, sir. Medyo mabigat po yun para sa akin, lalo na po na kami po ay nasa internal audit, sir. Medyo malungkot po kapag nakakarinig kami ng ganon kasi sa aming institution po, maliit, malaking bagay ay we make sure na tama po ang paggastos. Kaya pag nakakarinig po kami ng medyo milyon-milyon, parang sinasabi ko po ay nakakalungkot po talaga. Yan po, sir. Prof, no? At bukod din po no sa inyo, kami ay nalulungkot din. Ako personally po no kasi syempre nagpapakahirap tayo, 'di ba? Yes, sir. Marami tayong ginagawa, nag-OT tayo para mabuhay ang pamilya natin tapos Yes, sir. Kaya po, Prof, meron kaming topic sa govlearn.ph sa May 9 about fraud prevention sa govlearn.ph. Actually po, Prof Aranza, no? Ang dami pong uma-attend sa amin from PUP sa Yes, govlearn.ph. And also, suki po ako ng PUP. Marami pong nag-i-invite din sa akin ng mga students, mga student-led. Talaga, sir? Sir, last Saturday, umattend po ako nung yung 6 session po. Whole day po yon. Yun po. Yes, sir. I'll make sure na lahat po ng mga taga-internal audit, dahil yun pong topic nyo ay in connection po sa trabaho namin, I'll make sure na makaka-attend po kami palagi, sir. And we'll share that kung hanggat kaya po at kung hanggang kanino po namin ma-share, sir. Thank you, sir. Ayan po, Prof. Ito po, no, magkakaroon lang po tayo ng commercial gap. Panoorin po natin ang video mula po sa PUP patungkol sa kanilang ilang programa. Magbabalik po ang Lingkod Bayan Unfiltered pagkalipas ng ilang paalala. Mabagal, matagal, madaming oras ang nawawala. Sayang. Pero may magagawa ka. Kumusta?
Maraming kabataan ang gusto mag-aral sa kolehiyo pero walang pantustos kahit may free education loan na tayo. Hindi lang kasi tuition ang kailangan nila, pati ang pamasahe, baon at gamit sa pag-aaral pa. Kaya dinala ng PUP ang eskwelahan sa kanilang mga tahanan. Marami pa tayong pwedeng puntahan at tulungan, kaya pwede bang samahan mo kami sa biyaheng ito? Gawing makabuluhan ang paghihintay. Kasali ka sa tagumpay ng EOW. Imagine the first time you step inside the halls of your university. Few jitters, quite scared of making a move. But there remains the air of excitement. Now, imagine what it's like for students who are given a second chance, a third, a fourth. How about those who never thought that they'd be able to go to college? It must be a sight to behold. Imagine you are part of their journey. A fresh wave of thinkers, artists, and innovators are waiting to get a seat at this bus. We need to get our wheels moving to the next community. Give them a lift to their next destination. A diploma, a ticket to bigger dreams, a better future. We need you today to give these learners an empowered tomorrow. Gusto mo bang sumama? Ayan po, kami po ay nagbabalik ni Prof. Realyn Aranza. Pwede po bang Prof. Rhea na lang? Rhea na lang, sir. Rhea na lang. Ang patawag ko pag Sunday ay Ma'am Rhea. Ma'am. Ayoko rin, sir, ng Realyn, na. Galit po yun pag Realyn ang tawag sa akin. Totoo po, ako din po pag tinatawag na Ronadel Parang galit. Oh, di ba, sir? Mas sweet yung Sir Ron. Di ba, sir? Oh. Yes pa. Ayan po, pag-usapan po natin ang future po ng audit and public accountability. Paano po kaya ninyo nakikita ang future ng internal audit sa panahon ng digitalization at automation? Okay, sir, no? Actually, parang lahat po tayo ay papunta dyan. Noong una po, nung pandemic, sir, alam nyo, nahirapan kami kung paano kami makakapag-audit. Kasi, di ba, dapat makita mo. Nag-seminar po kami, sir, kung paano yon, hanggang sa nakita namin na pwede palang mag-remote, sir. So, doon po kami nagsimula. Nakikita namin na maraming tanong, sir. Pero, yung mga tanong po namin na inaaral namin na kahit hindi po namin nakikita, tamang sagot po ang maisasagot nila. In the future, sir, paano kung nakikita sa internal audit? Mas magiging mabilis na, sir. Mas magiging mas maganda yung result. Alam niyo, sir, kung bakit? Because of the digitization. Because of sa dami ng documents, sir, baka hindi na po yun yung dapat, dahil nga usually sa government nakatambak, di ba? Dahil sa mga ganong proyekto po ni gobyerno, yun pong data privacy pati yun, sir, no? Kasama po yun. Feeling ko, sir, ay mas magiging mabilis na ang pag-audit. Ang mga dokumento po ay naka-align na doon sa ano po ba talaga yung
need po ng audit, sa audit po talaga. Ibig sabihin po nun, sir, mas mabilis po nating makikita kung meron po bang anomalya o hindi because of the document, sir. Ngayon po kasi, sir, paper pa, sir, di ba? Pero doon na po kami papunta, sir. At saka po mas magiging mabilis na rin po dahil baka hindi na po namin kailangan pumunta talaga. Ngayon, sir, pumupunta po kami sa mga branches. Usually, we're staying there for 5 days, di ba? Pero ngayon po ayun po, in the future, papunta na po tayo dyan, sir, no? Modernization po, yun na po yan. Ayan. Para naman po no sa mga kababaihan sa ating public service. Ano po ang mensahe po ninyo para sa kanila, lalo sa mga nais pumasok po sa audit, finance at leadership roles po sa gobyerno? Okay, thank you, no? Wag po kayong matakot. Akala nyo lang po hindi nyo kaya. Sabi ko nga sa inyo kanina, may instinct po kayo, instinct na natin yan as babae. Kala natin hindi tayo matapang, pero matapang po tayo. Lalo na kung ang pag-uusapan po ay yung pondo ng gobyerno. Ako po, para sa akin, dyan po ako parang nahubog na dati wala naman tayong masyadong pakialam dyan, pero nung naka-internal audit na ako, ultimo maliit na bagay. Pagka kunyari po yung driver ay aalis, unang document na hihingin ko, nasan po yung trip ticket. You will be attention to detail na po kayo lalo kapag ka po ganun. And at the same time, wag nyo pong isipan na hindi nyo alam. Lahat po ng bagay ay kaya nating malaman. Babae po tayo. Meaning, sir, pasensya na sa word, chismosa po tayo. Chismosa. 'Di ba? Ibig sabihin po nun, yung chismis pong yon, for me, yun ang tawag ko po doon ay benchmarking. Yung benchmarking pong yon, marami din po akong natutunan. Kung natututo po sila kay PUP in terms of internal audit, natututo rin po kami doon sa mga chinichismis po namin na mga ka-officer po ng ibang institution, and kung ano po yung best, yun po yung gagawin natin para sa ating institution. Kaya wag po tayong matakot. Parang pamilya lang yan. Parang bahay lang po yan na naayos po natin, nagawa po natin yung lahat ng dapat nating gawin, napag-aral po natin ang ating mga anak, same with the office. Ganon din po natin siyang ititreat. Alam po natin na mas matapang po tayo sa asawa natin. Di ba, sir? Pero yan po ay sumasalamin din sa pagiging leader po natin sa opisina. Ibig sabihin po nun, service with the heart po. Matigas po tayo magsalita kapag kailangan, pero kapag hindi po, kapag kailangan po ng tulong ng ating mga empleyado, open heart po tayo, our office is open sa mga ganito po. Kaya yung mga nanay dyan, don't be afraid. Go for it, no? Kala nyo lang po ay hindi. Pero masarap pong maglingkod sa gobyerno. Yan lang po, Sir Ron. Yan po, no? Bago ko po tapusin itong ating episode, gusto ko pong malaman, gaano po karami, okay po ba yung turnaround po ng numbers of etong mga upcoming na freshmen po dito sa PUP? Yung numbers po ng estudyante? Madami po, sir. Actually, ang total na estudyante po ng PUP ngayon, hindi pa po first year, mga more than 90,000 po, sir. Ibig sabihin nun, ang first year po natin, ang dami po nag-exam sa amin, mga more than 50,000, sir. Ang nakukuha lang po namin dyan, siguro po ay between 10,000 or more, ganyan po. Pero sir, halos lahat po. Sir, pasensya na, binubuhat kong sarili naming bangko, di ba? Halos lahat po ay gustong mag-aral sa PUP, sir. Sir, walang bayad. Zero. Pero, lagi po kaming nagtatap sa board. Pasensya na, sir. No? Hindi ko maiwasan na sabihin sa publiko na for me, sa walang bayad na eskwela, walang konti ang gamit, pero nandyan pa rin po kami. And sabi nga po doon sa mga nababasa namin, si PUP po ay isa sa mga pinipili po ng mga employers
dahil hindi po daw kami maarte, hindi daw kung ano pong ipagawa, gagawin talaga po namin with sir, with the heart. Ganun po 'yun, sir. Kumbaga hindi pumipili, no? Hindi mapili. Yes, sir. Pasensya na, sir, ha? Okay lang po yan. Binubuhat ko ang sariling bangko ng PUP, sir. Opo, okay lang po yan. Ayun po, no, marami rin po akong mga kakilala, marami rin po akong actually may mga staff po ako, no, from PUP at magagaling po Talaga, talaga, sir? mga taga PUP. Po, at may imbitahan po ako ulit, no, mga taga PUP dyan. Andito lang po ako kung kailangan ninyo. Yes, sir. Sir, ako yung una. Imbitahin ko kayo sa klase ko. Sunday, sir. Opo, wala Sabihin po ko, sir, problema. sa inyo. Okay pa. Po. So yun po, no, mga kababayan, sa mga gustong mag-aral sa PUP, may Facebook page po ang PUP. Pwede po tayong humingi din ng inquiry po, no, doon sa Facebook. At Yes, sir. saan pa po kaya pwede, ma'am? Sir, kay registrar admission po. Kung po, ibibigay din po namin yung number po, no? Si PUP po ay palaging maraming mga data na binibigay po kay sa Facebook regarding the number, kung kailan po yung enrollment, kailan po yung simula ng pagpasa po ng mga for examination po namin. Nandyan po lahat yan, sir. Pero may number din naman po if you want na tumawag po. Meron po kami mga hotline number po for that, sir. Mga nanonood, nakikita niyo sa screen niyo ang official Facebook page ng PUP. Dalawa po kasi yung nakikita natin online, ano? Ito po yung ito yung tunay na account, no? Kasi dalawa po yung nakikita na Polytechnic University of Sir, the Philippines. Ang piliin po official yung po. official. Yes po. Yes po. Ayan. Yung nakikita po natin sa screen ninyo ngayon, yan po yung official. So make sure na tama po yung mini-message natin na account. Ayan. Yes, sir. Sir, marami pa rin po kaming branches. Kung hindi po sila pwede sa main, madami po kaming mga 22 branches, sir, no? Yan din po yung mga iniikutan namin. Iba-ibang courses din po yung ino-offer niyan. And, sir, kung gaano kagaling po si main, ganun din po kagaling ang mga campuses po namin. Correct po, no? Ibig sabihin po, ang entrance exam, yung POPSET na tinatawag, doon po Yes, sir. malalaman kung saan po sila na campus malalagay. Yes, sir. Kung saan po sila malapit, sir, doon po sila mag-e-exam. Nasa Facebook din po nitong mga campuses na ito po yung details po, kailan, paano po yung gagawin. Yun, sir. Lahat po ng guidelines nandun po, sir. Ayan po. Maraming salamat po, Prof, no, dyan sa inyong information na yan. And para po sa mga kababayan natin, natapos na po ang ating episodes for this month. Na kausap po natin, nakakwentuhan natin ang TESDA Women's Center Director, si Mayor Benji Magalong, at si Prof. Realin. At sa susunod po na buwan, marami po tayo. Yung mga sinasabi kong senador na makaka-interview natin, palagi pong napopostpone. Kasi busy po sila ngayon. Matindi po ang kanilang kalagayan ngayon. Kaya po, hindi po muna natin makakapanayam ang ating mga senador. Pero po next month, meron po tayo from UPLB naman, ang makakausap natin ng UPLB. Ayun po, muli po, Prof, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong mga insights po sa mga naging topic po natin ngayong hapong ito. Sir Ron, it's our honor po. No? Honor po ng internal audit na mapaintindi po sa mga tao gaano kabigat po ang ating mga kinakaharap po talaga, sir. Thank you very much po, sir. Thank you for the invitation po. Maraming salamat po. Yan po. Sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat po kay Prof. Aranza ng PUP sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood at nakinig. Hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan. Muli, maraming salamat Gandingan Awards sa inyong parangal at pagkilala. Maraming salamat po.
Paalam po. See you next month. Sa silangan ay may liwanag na sumisili, pag-asa ng bayan muling humahagi. Sa bawat kawani na handang magsilbi, dala ay puso, dangalang sinasabi. Hindi lang trabaho, kundi isang panata para sa Diyos, sa bayan at sa masa.